what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At eto na nga ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, dahil eto na ang kinakatakot ng mga diskaya mga kababayan. Dahil eto pong si Mayor Vico Soto, no, titestigo po o handang tumestigo sa Senado tungkol sa mga flood control project scandal mga kababayan. Nako po, eto na. Imagine ninyo, no, yung dating binanat-banata nila during campaign period mga kababayan, eto na yung buwelta ni Mayor Vico Soto sa kanila. Napakatinding kaabang-abang to mga babayan, no? At talaga namang ngayon nakikita nating palaban, no? Itong si Mayor Vico Soto. Ito siguro yung sinasabi nga natin, no? The return of the comeback, respack ni Mayor. Ito yung respack parang sweet revenge, no? Netong si Mayor Vico Soto mga babayan, di ba? Dahil during campaign period talagang ang daming ibinato sa kanya. No, pero alam nyo, ito yung isa sa mga mayor na talagang hinahanga natin, no, na ayaw sa korupsyon at talagang yung transparency. No, isa siya na nagpatino mga babayan diyan po sa syudad ng Pasig. No, talaga namang inayos niya at kaya siya minahal ng mga taga Pasig o mga Pasigueño. At talagang hinangaan po, no, ito nga si Mayor Vico Soto. At ito nga ngayon, handa po siyang tumestigo sa Senado, no, tungkol po dyan sa mga flood control projects. Ano, kinakabahan na siguro itong mga diskaya na to mga babae. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At shoutout sa mga followers, subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin ang bakbakan dito sa ating channel. At ito, panoorin natin itong balita na to mga babayan. Okay, let's go. Kinumpirma ni Senate Minority Leader Tito Soto na posibleng imbitahan ang kanyang pamangkin na si Pasig City Mayor Vico Soto sa investigasyon sa flood control scandal. Handa naman ang alkalde na humarap sa Senado. Now, ito mga babayan, handang humarap sa Senado si Mayor Vico Soto. Sinasabi natin, di ba? Bananatan yun ang binanatan eto ngayon, no, nakahanap ng tiyempo. O di sweet revenge tong si Mayor Vico Soto. Walang kahirap-hirap. Bumalik sa kanila, di ba? Narito ang agenda report ni Hannah T. Alam nyo, you cannot put a good man down. No, hindi nyo kayang pabagsakin ng isang mabait na tao, mga babayan. Lalo't ganito nakikita, no, na kumikilos, umaaksyon, no, ang isang mayor, agaya nito, no, ni Mayor Vico Soto, hindi nila kayang pabagsakin, di ba? Kung po pwede nga lang bigyan pa to na mahabang termino dyan, no, patakbuhin sa Senado at ugong-ugo nga ngayon, no, na gusto siyang patakbuhin presidente, mga babayan, pero wag muna, no, dahil masisira, no, itong si Mayor Vico Soto. Step by step siguro muna, Mayor. 'Di ba? Makikita natin, no, na talagang napakagaling ni Mayor Vico Soto. Willing to testify si Pasig City Mayor Vico Soto sa Senate investigation tungkol sa flood control projects. Yeah. Isa si Mayor Vico sa mga nagbunyag ng samut-saring construction firms na pagmamay-ari ng Diskaya family. Yun, ang isa sa kinakatakot nila, no, pagtestigo ni Mayor Vico, dahil siya mismo ang nagbunyag, no, doon sa mga construction firm netong mga Diskaya. Panawagan niya sa madla, huwag hayaang matabunan ang issue sa flood control. Tama. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik sila issue, tapos magkakalimutan na tayo. Hindi pwede. Huwag tayong pumayag bilang mga mamamayang Pilipino, bilang government officials, bilang ordinary mamamayan, bilang media. Huwag tayong pumayag
na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years for that matter. Medyo mabigat yung panawagan dito ni Mayor Vico Sotto, mga babayan. No? Tama naman. No? Na baka magkalimutan na lang after na lang na itong hearing na to, mga babayan. Sana may managot. No? Managot yung mga dapat managot, mga babayan. At mas laliman pa nila yung investigasyon. No? Lalo na siguro pag tumestigo pa itong si Mayor Vico Sotto, mga babayan dyan sa Senado, talagang kakabahan na itong mga to. Matatandaang nakamonitor ang alkalde sa previous hearing kung saan inaccurate umano ang ilan sa pahayag ni Sara Diskaya. Kabilang dyan ang paiba-ibang stand ng dati niyang mayoral contender tungkol sa pagkontrol nito sa siyam na construction firms. Oo, nakita natin yan, mga babayan. May inamin siya, tapos sa huli, tinatanggi niya, diba, na sila yung nagmamayari ng mga kumpanya na yon, diba, pero sa huli, inamin niya pa rin. Yun yung sinasabi ni Mayor, na paiba-iba yung stand nila, no, doon sa mga kumpanya nila. Kabila nito, ikinatuwa ni Sotto ang ongoing investigation sa Kongreso. Pero ang pinaka-importante raw, mapanagot at makasuhan ang sinumang sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Tama. Pagdating sa mga kinumpiskang luxury vehicles ng mga Diskaya, sana rin daw, kasunod nito, matigil na ang maduming kalakaran o modus sa gobyerno. Ang porsyentuhan ng mga opisyal sa pondo ng flood control hanggang sa makapagbulsa rin ng mga contractor. Bahala na po ang customs, pero ang importante yung mga infrastructure projects na hindi na maulit. Kasi paulit-ulit na yung nangyayari sa atin eh. Nakikipag-ugnayan na ang Pasig City LGU sa gobyerno pagdating sa mga dokumento ng mga kontratista. Kabilang dito ang business permits dahil mukhang may fraudulence document daw ang ilan sa kanila na pwedeng gamitin sa case build-up ayon kay Sotto. Kahapon may isang national government agency na humingi ng mga dokumento sa LGU, so binigay namin kaagad. Let's all do our part to make sure that the people who are guilty are held accountable. Katunay, Mga babayan, no? Binigay nila yung dokumento na hinihingi, no, ng National Government Agency, mga babayan. Nako po, dumadami ang ebidensya. maging ang LGU, nagsasagawa na rin ng parallel investigation tungkol sa flood control projects. Nag-submit na rin po ako sa DPWH ng sulat mula sa akin, mula sa lokal na pamahalaan para sa isang Freedom of Information FOI request for documents pertaining to flood control projects within our jurisdiction. Higit sa 100 kontratista ang balak imbestigahan ng Pasig City LGU. Para sa agenda. Yari na itong mga to, mga babayan. Kasama na yung kila Diskaya dyan, sigurado. 11, no? Kung siyam yung kila Diskaya, di meron pa nga 2. Sino kaya yung 2 na yun? Samantala, ang kinakatakot nga ng mga babayan natin, baka makatakas itong mga kontratista na to, mga babayan. Kaya naman itong si Secretary Dizon, umaksyon na kaagad. No? Naglabas na po ng lookout bulletin. No? Itong si Secretary Dizon, mga babayan. Okay? Wala nang takas ang mga dawit sa flood control scandal. Pinababantayan na sila sa Bureau of Immigration ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Hiniling na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DOJ ang pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga dawit sa flood control scandal. Una sa listahan ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya, ang kanyang asawang si Grabe, may bansag na siya kagad. Flood control queen, mga babayan. at ang kanilang pamangkin na si Roma Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Hindi lang dapat sila, mga babayan, pati yung ibang mga sangkot, no, doon sa mga nila, mga construction company na under sa kanila. Kung siyam yan, mga babayan, so lahat ng opisyal, no, mga board members, mga presidente, 'di ba? Lahat 'yun. No, dapat magkaroon ng mga lookout bulletin o mga hold departure order, mga babayan. 'Di ba? Dapat ganun yung mangyari dito. Kasama rin ang GM ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo, pati na rin ang mga kontrobersyal na DPWH officials na sina Assistant Regional Director Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ang ilang pinuno ng mga kontrobersyal na DPWH contractor damay din sa lookout bulletin.
Layo nitong bantayan ang posibleng paglabas nila ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. First of all, I don't know these people, so I'm supposing because they have been called in Congress that they are still here, but we just want to make sure. No, we just want to make sure. Lookout ito, request for lookout. Wala pa namang kaso, so walang basis for a departure order. Dagdag ni Dizon, posible pang madagdagan ang mga nasa listahan kung kinakailangan. This is all part of the President's directives to hold people to account and to make sure that the department is cleansed from these people now who have unfortunately not taken care of the people's money. Makikipagpulong daw si Dizon sa mga predecessor niya sa DPWH na sina Manny Bonoan, now Senator Mark Villar at Rogelio Singson para makuha ang kanilang insights pagdating sa pagmamanage sa ahensya. Mag-iikot din siya sa mga flood control projects sa buong bansa sa mga susunod na araw. Unang target niya, ang Bulacan. Para sa agenda. Yari itong mga nasa Bulacan. Mag-iikot, no, si Secretary Dizon. No, doon sa mga flood control projects na yan at sinasabi nga sa Bulacan, napakarami. No, at marami rin mga tawag dito, ghost project dyan po sa Bulacan, mga kababayan. At sigurado ko malamang sa malamang ang isusunod yan, yung Bicol region, yung Camsor, Sorsogon, kababayan. No, iyan ang mga isusunod yan. Kaya umanda na. No, medyo kabado na itong mga gumawa ng kalokohan na to. Especially dyan sa mga flood control projects na yan. No, medyo ninenervyos na yung mga tao na yan. Diba? Masaklap kasi dyan, pati yung mga matitino, nadamay. Diba? Pati sila madadamay dyan eh. No, kumbaga, masama yung tingin sa kanila ng mga tao kahit hindi sila gumagawa ng kabulastugan, no, kahit hindi sila gumagawa ng korupsyon. Diba mga babayan? Pero dahil dito, sa mga nangyari na to, no, at sila ay nagtatrabaho sa DPWH, yung mga tao na yun, madadamay po. Diba? Sasama rin yung tingin sa kanila ng mga tao. Yun yung masakit doon mga babayan. Diba? Yung mga matitino, nadamay dahil sa mga tao na to. Diba? So, yan. Ano masasabi niyo dyan mga babayan? No? I-comment sa baba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.